May mga sandali sa buhay na hindi mo talaga alam kung anong gagawin. May desisyon kang kailangan gawin, pero parehong option ay may pros and cons. May daan kang kailangang piliin, pero hindi malinaw kung alin ang tama. At sa gitna ng lahat ng confusion na iyon, saan ka pupunta? Ngayon, may sagot ang James 1 verse 5. Kung bago ka sa channel na ito, hit subscribe para updated ka sa ating Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pakinggan natin ang James 1 verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng bukas palad at hindi nanunumbat, at ito ay ibibigay sa Kanya. Dalawang bagay ang gusto kong i-focus natin dito. Una, nagbibigay sa lahat ng bukas palad. Ibig sabihin, walang tipid ang Diyos sa pagbibigay ng karunungan. Pangalawa, hindi nanunumbat. Ibig sabihin, hindi ka kwe-questionin ng Diyos dahil humingi ka. Bukas palad siyang nagbibigay, walang kondisyon. Ang isa sa pinakamahirap na bagay sa paggawa ng desisyon ay ang hindi alam kung tama ba ang pipiliin mo. Lalo na sa malalaking desisyon, sa trabaho, relasyon, pamilya, kinabukasan. At minsan, kahit nagdarasal ka, pakiramdam mo ay walang malinaw na sagot na dumarating. Pero ito ang gusto kong puntahan natin. Ang karunungan ng Diyos ay hindi palaging isang dramatic na revelation. Hindi palaging isang boses mula sa langit. Minsan, ang karunungan ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng Kanyang salita na biglang naging malinaw sa iyo. Minsan, sa pamamagitan ng isang taong nagsalita ng tamang bagay sa tamang oras. Minsan, sa pamamagitan ng isang mapayapang pakiramdam sa puso mo pagkatapos mong magdasal. Si Solomon ang pinakamarunong na tao sa kasaysayan. Hindi siya pinanganak na matalino. Humingi siya ng karunungan sa Diyos at ibinigay ng Diyos sa kanya ng bukas palad, walang hangganan. Baka ngayon ay may desisyon kang kailangan gawin agad. Baka may bagay kang pinag-iisipan ng matagal na, pero hindi pa rin malinaw ang sagot. Ang James 1 verse 5 ay nagsasabi sa iyo ng isang simpleng bagay. Humingi ka. Humingi ka sa Diyos ng karunungan at ang pangako niya, ibibigay niya ito sa iyo. Hindi baka, hindi depende, ibibigay. Iyon ang pangako. Ngayong araw, kung may desisyon kang kailangang gawin bago mo konsultahin ang sinuman, konsultahin mo muna ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, kulang ako sa karunungan para sa sitwasyong ito. Humihingi ako sa iyo. Tulad ng sinabi mo sa James 1 verse 5, bigyan mo ako ng karunungan. At pagkatapos, makinig ka sa Kanyang salita at sa mga taong pinapadala niya sa iyong buhay, sa mapayapang pakiramdam sa iyong puso. Ang Diyos ay sumasagot sa Kanyang paraan, sa Kanyang tamang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, maraming bagay sa buhay namin ang hindi namin alam kung paano haharapin. Maraming desisyon na kailangan naming gawin na hindi malinaw ang sagot. Ngayon, tulad ng sinabi mo sa James 1 verse 5, humihingi kami ng karunungan. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-unawa, ng tamang direksyon, at ng kapayapaang alam namin na Ikaw ang gumagabay sa aming mga hakbang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tandaan, kung kulang ka sa karunungan, humingi ka sa Diyos. Nagbibigay siya ng bukas palad, walang nanunumbat, at ibibigay niya ito sa iyo. I-share mo ito sa isang taong nalilito sa kanilang buhay ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope. May bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.